Hello po, magandang araw mga ka-farmland. Nandito po ako sa San Juan, Batangas. So meron po akong ipapakitang property sa inyo na 1.3 hectares po. Yan. Hindi po yan ha, dito sa kabila. So ayan. Yan po ay malaki po yung frontage niya sa kalsada dahil estimated po nasa more or less 4 to 500 meters po. And ayan po yung start. Ito yung muhon. Tapos, padiretso siya doon. So, ayun yung boundaryhan. And ayan, merong mga mangga. And flat ang property. Wala pong baha. So, diretso pa po doon. Ang kagandahan po is 600 meters away lang from highway. So, napakalapit po nito sa highway. 13,358 square meters po. Title property, updated and tax. So dadalhin ko kayo dun sa kabilang dulo kung saan nandun yung kabilang muhon dun sa dulo ng property. Ayan, kahit pa paano may income kasi in-spray nila yung mangga. Tapos meron pong patay na sapa doon sa boundaryhan ng property sa gilid. Ito naman po ay barangay road and soon isasementohin na din kasi puto lang po. Nandun yung isang semento tapos tsaka sa kabilang dulo. Soon po yung tapat, gagawin po yung subdivision. Ayan po yung boundaryhan lang. Ayan, may bakod po yan. Yan yung mga mangga. May mga balot para po hindi sirain ng mga insekto. Kaya lang may mga hinog na nanlalaglag na din. So ayan po, boundaryhan po. Hindi na po kasama yung taniman ng gulay. Ayan po. Yan si nanay o nangunguha ng ano. Sayang kasi nanlalaglag. Ayan. Yan po yung boundaryhan ng property. Yan na may nakakuha na din po akong mangga. Ipakita ko po sa inyo yung boundaryhan ng property. May bakod naman po ito mga ka-farmland. Papakita ko po yung mangga sa inyo. Yan. Siguro, yan o, nanlalaglag siya. Ayan po yung mangga o, nanlalaglag. Hinog na siya. Sayang. Pwede pa daw po yan. Ito mga ka-farmland yung isa ang nalaglag. Malaki na siya. Sayang. Ayan po yung boundaryhan. Yung taniman po ng gulay, iba na po yung may-ari niyan. So, ayan po yung boundaryhan ng property. Tapos, paikot pa ganun. Ayan, si nanay yung namumulot ng ano. Bibigyan daw ako ng mangga. Sayang nga naman po kasi mga ka-farmland. Kasi pag humangin, nanlalaglag po. So, ang tendency, mabubulok na lang siya. Yan pong may bahay. Ibang property po yan. Ito lang. Dito po tayo. Ito po yung kalsada. At ayan mga farmland, may hinog na. Ayan. Malalaglag na lang pala siya. Mga farmland, itong property na manggahan dito sa right side, hindi po yan kasama sa ipinagbibili. Dito lang po tayo ha, yan. Yan lang po tayo yung kabilang side. Yan, dito naman po ay niyog, tsaka may kawayan. So sir, yung client namin na mahilig sa kawayan, may kawayan po ito. Ito po ay 1,200 pesos per square meter, negotiable naman po.
So kung saan po kayo magkasundo ni owner at ida-direct ko na po kayo sa kanya if ever po na mag-viewing kayo at magustuhan nyo itong property. Yan, ito po ay malapit na po sa sa mga resort kasi diyan po sa tabing highway, 600 meters lang po ang layo nito sa highway. Resort na po 'yon. Yan, so medyo medyo mainit po ang panahon dito ngayon kasi gawa po ng malapit tayo sa dagat. Ayan mga farm, yung mga farm daw dyan, madami pa. Dahil mga may-ari daw dyan ng mga attorney and mga doktor. So ayan, diretso pa po doon. Sa banda doon. Ayan, kawayanan. Sige, titingnan ko po. Ayan, dito tayo, pasok tayo dito. Aha. Na ito dating piggery ito? Ayan, so dati pong piggery siya. So ngayon po stop na. Bango ng kamay ko, gawa ng mangga. Kasi nga naman nade-develop na po dito kaya pagbabawala na nga naman yung piggery, dumadami na po ang kalapit bahay. And base sa sabi ni nanay, hindi naman daw po binabaha. Yan, kawayanan po yan, oh. Creek na po kasi dyan. Ayan po, so hanggang dito malayo yung pinanggalingan namin doon. So ito po yung area kung saan nakatira po yung may-ari ng lupa. Ayan. And ito naman po, hindi na po kasi pumayag si sir na mabawasan itong property niya nitong kalsada. Kaya po kung sakali man pong magwa-widening, dito na po siya kakabig sa kabila na. 13,358 square meters po ito na title property po. So updated po ang tax. And ang boundaryhan po is hanggang doon po sa may mangga, sa isa pang mangga. Yan po yung mangga na yan. Yan. Lampas pa nung baka. Yan. Yan. So hanggang doon pa. Nakakatuwa kasi ang lapit-lapit po nito sa bayan. Ayan, may atis pa si nanay. Oh. Sarap niyan. Yun, may hinog na yun. Ayan. So, yan po yung creek. Pero, ano po siya? Patay na creek. Yung wala daw pong tubig. Yung kung sakali man uulan, dyan lang po napunta. Tsaka pati mataas ang property doon sa creek. Yan po, boundary po niya yung creek. Yan po yung kawayan. So, sir, yung client namin na lagi nagtatanong ng kawayan, sir, maano po siya, madami talaga siyang kawayan. Ito po ay located po sa San Juan, Batangas po, kung saan malapit po yung mga beach resort. Paglabas po natin dyan, mga 600 meters lang po yan, madami na pong resort dyan sa tabi. Highway po, highway na yung tabi. Tapos yung isa pong mangga, yun, hanggang doon po yung boundary ng property. So ayan po, manggahan po yung katapat na property. Pero sabi po nung owner, ano na daw, gagawin daw po yung subdivision. I-develop na subdivision. Ayan. Nakakatuwa po dito. Ay, sayang ang mga atis. Daming mga tanim dito na atis. Yan o, nabubulok na po yung iba.
Yan, hinog na. Ang dami lang langgam. Mahirap kuwain. Yan ang atis din yan. Ay, may ibon. Tabi-tabi po. So mga farmland, malapad Hindi to. yan pinapasok ng tubig. Mataas kasi. Opo, mas mataas po kasi yung lupa dun sa creek. Ayan, ito malapad pa po dito at patag din po dito. Dun lang po kasi medyo patusok po kasi yung dun sa dulo, malapit doon sa may manggahan, sa may kaprasan. Oh, may alingaro din dito. Yan. Nandito po kami hanggang dito po, ma'am. Yan. Yan ang kantuan na ng ano. Yan, may creek na po dito. Patag na patag dito. Kasama pa yan ang kawayan na yun. Talagang yung pong mga kawayan ay nakagilid sa sa creek. Pagilid talaga. Ay di pag po naulan, saka lang siya nagkakatubig. Dito ba, tingnan mo mama. Sige po. So, ayan po yung creek nila dito. Na, ayan, patay. Wala pong tubig. Kasi nga po, tag-init. So, pag tag-ulan, nagkakatubig siya galing kung saan-saan sa bundok o kung saan-saang sapa din. Diretso sa dagat. Di pa ganun po Yun. Nakaano na yan, nasa ano na yan Ito daw po pala ay nasukat na para lalagyan ng flood control, i-re-riprap. pondo na lang ang ano. Yung pinapondohan na lang daw po. So ayan. Yan na, kawayan na yan. Ayan, kawayan na yan ang boundaryhan. Tapos padiretso na po ito pataas papunta doon. Ayan po. Ito ibang property na po yan. Ang property po ay dito lang po sa right side. Yan, hanggang dyan lang po yung property. Kaya nga, Gemelina pala yan. Akala ko ang Gemelina ay malapad ang dahon. Ganito palang puno yun. Yung ginagawa ng mga Ayan mga ka-farmland. magandang Yan po yung kahoy na Gemelina. Ngayon lang ako nakakita ng malapitan. Tsaka ayun, bali dalawa. mahal yan, isang Mahal daw po yan mga ka-farmland. Tsaka ito, atis. Daming atis dito. Siniguelas na, wala kayo? Siniguelas, yun ang gusto kong mabuhay sa amin. Ayan o, may mangga din sila dito. Pero bulak, parang buko pa. Nay, hanggang dito sa puno ng mangga, ano po? Mohon. pero ang alam ko, ito lang ang hindi ko lang alam yung titulo. Yun, kailangan lang po ng relocation. Nay? Kasi kailangan ma-relocate para matuntun yung muhon dito sa area po dito. Kasi hindi namin makita ang muhon. Yun, so kailangan lang pong i-relocate. Yan pa sa tatay niya yan. Yan ang nabintayan. Yan ang kantuan. Yan Ayan. ang kantuan na yan. So, yan, may source po ng tubig, Baka naman naandito ang muhon. Wala, hindi po makita namin ang muhon kasi base sa owner ay hanggang dito ang property. Yan. Ito po siniguelas. Nay? Ayan, Ngayon lang ako nakakita ng puno ng siniguelas na malapitan. Bunga siya.
Ayan, daming siniguelas dito. Nakabakod lang dito ang siniguelas. Binibili pa namin yan. Ang mahal-mahal sa amin ng kilo nito. Kabila ay Lobo, Batangas. So mga ka-farmland, kitang-kita po yung bundok. Mountain view po dito. Yan o, bundok. Ang kabila na daw po niyan ay Lobo, Batangas. Yan. Ito po yung 13,358 square meters po. Title property along Barangay Road. So napaka-iksi na lang po naman ng ano. Ayun lang yung cemented road oh. Yun oh. Bali, siguro nasa 700 meters lang po yung ano dyan. Yung pong hindi po sementado. Kasi putol po doon. Ito po yung kabuuan ng property. Ito po ay 1,200 pesos per square meter po. Ang tanim po, niyog, mangga, atis, konting mahogany, gemelina. Yan, patag ang property, wala pong baha. Yan o, mga farmers, kahit paano may income gawa sa niyog at buko. And then, sa mangga meron din po. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa aming followers, viewers, and subscribers po. Thank you.